Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Please Leave Us Alone. Hindi raw ikinatuwa ni Senator Rapi Tulfo ang ulat na tabla sila ni Vice President Sara Duterte sa pinakabagong 2028 presidential survey ng Pulse Asia ayon sa kapatid niyang si Senator Erwin. Sabi niya, Senator Rapi was worried last night nung lumabas sa media at sinasabi pong tied sila ni Sara. Wala naman po talagang kaplano-plano yung kapatid ko to run for higher office. Sabi niya. Sana po, next time, wag nang isama yung mga pangalan namin sa mga tatakbong possible candidates sa presidential, vice presidential election. Yan ang sabi niya. So, dagdag pa, ang plano lang namin, hanggang dito lang po kami sa Senado. Please leave us alone. Wag nyo muna kaming isama mga pangalan namin. Char! So, bakit lumabas yung survey na yon? Ang Pulse Asia is a credible survey group. Scientific ang kanila, walang pinapanigan. Kung anong lumabas, yun lang. Yan ang tingin ko sa Pulse Asia. Kaya to me, hindi ito mind conditioning. Tapos yung style ng survey is match up lang, one-on-one lang. Hindi yung usual survey na maraming pagpipilian. Kung maraming pagpipilian, kaya yung boto o yung respondents kalat. Kaya, example, yung WR numero, yung matandaan ko lang ha, nangunguna 35.9% si BP Sara, pumapangalawa si Senator Tulfo, I think nasa 15%. Pangatlo si BP Lini, 11%. Then pababa na yan, nandyan sina Senator Aimee, Senator Padilla, Bongo, Bamakino, Hontiveros, Junvic Rimulya, Romualdez, ayan, multiple choice. Kaya kung maraming pagpipilian, kalat yung boto, kaya yon. Kaya lang, nangunguna palagi si BP Sara. Itong survey ng Pulse Asia, sinadya talaga na match up. BP Tulfo, tie, 46%. And I believe it's so, kasi nga, malakas naman talaga si Senator Rapi Tulfo. Yung followers niya sa YouTube na milyones, yung nanonood sa Rapi Tulfo in action, ilang oras lang, 100, thousands na, 500,000. Marami talagang sumusunod sa Rapi Tulfo in action. And I believe na kung one-on-one, yung ganun talaga ang resulta. Yun naman, one-on-one, BP Sara and Leni Robredo, dikit din yung laban. BP Sara is 51%, 43% si BP Leni. So, dikit. So, ang survey na ito is commissioned by the Office of Senator Mig Zubiri. I don't know, anong purpose niya na nag-commission? Tapos yung ibinayad, I don't know kung pera ng taong bayan. Hindi ko alam. Ano bang purpose? Hindi ko alam. So to me, pabor ito kay BP Sara. Bakit? Kung sino yung malakas na kalaban niya, Rapi Tulfo and Madam Leni, ayaw tumakbo. So, ano ibig sabihin nun? Ano lang? Accident? Coincidence? To me, it's not. It's a divine intervention. Nakikita ko, gumagalaw ang Diyos sa
bansa natin, yung pag-expose ng flood, yung corruption, Diyos ang nag-expose niyan eh. Para once and for all, malinisan na ang ating bansa. Kung walang bagyo Karina ba yon noong 2024? 2 days after na nagmayabang ang Pangulo, 5,500 flood control projects. Nalunod sa baha ang Metro Manila dahil kay Bagyo Karina. Then, tuloy-tuloy na yan. Puros mga natural disaster. Kaya na-expose yung kalukuhan nila. And now, ilang taon na lang bibilangin natin, malapit ng eleksyon, kung sino pa yung malakas, ayaw ding tatakbo. To me, kanya-kanya lang tayong paniniwala, kagagawan na yan ng Diyos. Para wala nang kalaban-laban ang iba. Para sigurado nang manalo si BP Sara. Kaya lang, to me, hindi mangyari na one-on-one lang. Pinakamababa, 3 hanggang 4 ang kandidatong magsalpukan sa pagkapangulo. Dilawan, kakamping, sigurado meron sila. Either Bam Aquino, Mar Rojas, or Ontiveros. Marcos Camp, alangan naman na wala silang kandidato. So, sino ba ang matunog? John B. Cremulya. And then, leftist, nag-fill sila ng presidential candidate noong 2022, Leo de Guzman. And I believe ngayon, meron din silang kandidato. Di pang-4 si BP Sara, pinakamababa. Marami pang mga independent yan. Katulad nung 2022, umabot ata ng 9. Sino pa yung may iba? Matandaanan ko lang ha. Yung mga small time. Ernie Avila, Norberto Gonzales, I think may isang abogado. Sino pa ba? Leo de Guzman. Then yung mga big time, Pacquiao, Lacson, Moreno, PBBM, and may 5 pa. Di siyam. So, ito rin ang nakikita ko. Marami silang tatakbo. The more candidates, the higher yung chances ni BP Sara na mananalo. So, ngayon, ang mga malalakas, please, leave us alone. Ano na tayo? Happy na tayo mga DDS. Dahil hindi tatakbo si Senator Rapi, hindi tatakbo si BP Leni. Wala na. No, unstoppable na ang ating BP Sara dahil ang Diyos ang nag-destined sa kanya na maging presidente siya 2028. Yan po ang aking paniniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Muna ni sila ang natagaan og yero. So muna ni ang gihatag sila nga yero. Salamat kayo salamat kayo sa Ginoo og sa nahatagan nami og sen makaatop na gyud me. Muna ni sila. Salamat pud kayo sa naghatag. Muna ni ang nahatag sa ila nga yero. So mag-atop na ni sila karon. Yan ani pa video sa utapon sa yan ni sila una po. So maupod ni ang mga lansang bahin-bahinon. Thank you so much. Salamat sa kapinan ni sa kiping tadaan mga lalima patigsoon. Og karon muna ni ang atop sa natagaan namo karon og yero. So dagko na gyud og buslot. So muna ni ang yero nga gihatag.
nagitabang sa mga Oh. ug karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So maayo na gid nga tan-aw. Salamat kaayo. Pasalamatan ako ang labaw ang Ginoo og samot na gyud ang naghatag ani. Salamat gid kaayo. Thank you. Salamat.